Meron nga tayong binabantayan na dalawang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na nga dyan, itong isang low pressure area na huling namataan sa layong 130 kilometers east-southeast ng Baler, Aurora. At base naman sa ating analysis ay isa lamang itong shallow low pressure area at maaari ng malusaw bukas. Yung ikalawa naman na low pressure area ay huling namataan sa layong 1,760 kilometers east o silangan ng northeastern Mindanao. At ito nga ngayon ay meron ng medium chance na maging isang ganap na bagyo. At base nga sa ating analysis, posible nga itong maging isang ganap na bagyo sa pagitan nga ngayong gabi hanggang sa Sabado. At maaari din itong makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday or Friday. Mayroon din tayong nakikitang dalawang senaryo. Una, maaari itong tumahak dito sa may parte ng extreme northern Luzon, kung saan maaari itong direktang apektuhan dito sa may parte ng Batanes at Babuyan Islands. Yung ikalawa namang senaryo ay maaari itong dumaan dito sa kalupaan ng northern Luzon. At kung naalala nga natin yung naging track nung nakaraang bagyo na si Paulo, maaaring maihalin tulad yung magiging posibleng track nitong nakikita nating low pressure area, kung saan dumaan nga ito or pumasok dito sa may parte ng Aurora at Southern Isabela, dumaan dito sa may parte ng Northern Luzon at lumabas dito sa may parte ng Ilocos Region. Bagamat sa ngayon ay marami pang maaaring magbago dito sa magiging track nitong low pressure area, ay patuloy pa rin tayong mantabay sa mga updates na manggagaling dito sa Pag-asa. Samantalang yung easterlies nga o yung mainit na hangin galing Pasipiko ang siya namang nakakaapekto dito sa may Visayas. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas, asahan nga natin na magiging maulap at kalat-kalat ang mga pag-ulan dito sa may Metro Manila, maging dito sa may Isabela, Aurora, Calabarzon, Camarines Norte hanggang dito nga sa may parte ng Bataan, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan, dalangayan ng low pressure area. Samantalang dito naman sa may parte ng Batanes, Cagayan, maging dito sa may Apayao at Ilocos Norte, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan at may mga pag-ulan, dala naman ng pagbabalik ng northeasterly wind flow. Sa iba pang bahagi nga ng dito sa may Luzon, makararanas din ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala din ng easterlies. At sa nalalabi pang bahagi ng Luzon, makararanas naman ng mga localized thunderstorms. Agwat nga ng temperatura ay maaring umabot hanggang 32 degrees Celsius at dito nga sa Metro Manila maaring umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Eastern Visayas, dala nga din ng epekto ng low pressure area ay maaari ding itong makaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan bukas. At sa nalalabi pang bahagi ng Visayas, makararanas din ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi, dala naman ng easterlies. Sa may parteng Mindanao naman, asahan na magiging maaliwalas ang panahon sa umaga, ngunit pagsapit ng hapon, andyan na naman yung pagkulimlim ng kalangitan at mga pulo-pulo mga pagulan, dala naman ng localized thunderstorms. Agwat ng temperatura, maaaring ang umabot hanggang 34 degrees Celsius dito sa may Davao at 31 degrees Celsius naman dito sa may Visayas. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning. Kaya naman, malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit pag-iingatan lamang natin yung mga offshore thunderstorm na maaaring makapagpataas ng mga pag-alon. Sa magiging lagay nga ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa may Luzon, asahan nga natin na by tomorrow magdi-dissipate na nga yung low pressure area. Kaya naman by Thursday, magiging generally fair weather na sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit dahil nga sa paglapit na naman nitong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, magkakaroon naman ng mga pag-ulan mula Biyernes hanggang Sabado dito sa malaking bahagi ng Luzon. At ang temperatura nga maaaring umabot ng 33 degrees Celsius at dahil nga sa mga pag-ulan, maaaring bumababa yung trend dito at umabot lamang ng 29 to 31 degrees Celsius.
Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Visayas, asahan nga natin na dito, although may mga pagulan pa bukas dito sa may Eastern Visayas, pagsapit nga ng Huwebes ay magiging generally fair weather na sa buong Kabisayaan at paghahandaan lamang yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang gabi. Sa pangbahagi ng Mindanao, makararanas din ng mainit at maalinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali at pagsapit nga ng hapon, andyan na naman yung mga tataas na tsansa ng mga pulupulo at mga panandali ang mga pag-ulan. At yung temperatura nga may kainitan pa rin, maaaring umabot 33 to 34 degrees Celsius. Base nga sa ating tropical cyclone threat potential, pinapakita nga nito yung maaaring daanan na track nitong magiging bagyong si Ramil kung sakali. Ito nga yung binabantayan nating low pressure area at nakikita nga natin maaari nga itong tumahak pagkapasok ng PAR dito sa may parte ng Northern Luzon at maaari ding lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at dumako nga dito sa may parte ng Hainan, China o kaya naman dito sa Vietnam. Kaya patuloy po tayong umantabay dahil ito yung low pressure area na nakikita natin yung mas magiging malaki yung epekto sa malaking bahagi ng ating bansa.